ano po yan, siguro mga 10 years old po yan, nagtitinda na yan. Sabi ko, okay lang kahit wala akong baon. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kajulay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-usapan po natin yung vlog po ni Kuya Bal Santos Matubang dito po kay Carla. Yung tinatawag niya pong unang pahina ng buhay po nila. So pag-usapan po natin, dahil napatrending po ni Kuya Bal Santos Matubang, sa ngayon po nasa 221,000 views na po yan after one day. So marami pong nanood. Ibig sabihin, nagustuhan po mga kabayan natin. So tingnan po natin at kunin natin yung mga highlights para makita natin bakit kaya nagustuhan ho ito ng mga viewers. Bakit maraming nanonood ho. Ano po? Pero bago po yun, siyempre magpapaalala muna si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos meron din po tayong Facebook page at Julay Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow, pwedeng i-like at saka po i-share yung ating mga upload po dyan. So maraming salamat po sa inyo. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Rowel of Balalag at saka po yung ating kaibigan, si Japper Sniper. Suportahan din po natin. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin. Ito pong lumalabas, unang pahina daw po ito, patungkol po sa buhay ni na Carla at saka ng kanyang pamilya. So ang gawin po natin dito, kunin po natin yung ilan sa mga clips, mga kabayan natin, yung mga sa tingin natin ay mahalaga. At para po hindi na magtagal, unahin po muna natin yung kwento po ng buhay ni Carla, based po dito mismo sa pinaka-main subject natin. Pakinggan po natin si Carla mismo. Ito po yun. Ako po ay panganay sa aming 4 na magkakapatid. Ako po ay nagmula lamang sa isang mahirap na pamilya. Ang aking ama po ay isang mangingisda lamang. At ang aking ina naman po ay nasa loob lamang ng bahay. Siya ang nag-aalaga ng aking mga kapatid. Sobrang hirap po ng aming buhay kasi yung mga panahon na may mga panahon na halos wala na kaming makain at halos hindi na rin ako makapasok ng paaralan dahil nga wala kaming baon, kulang sa financial. Siyempre, nagpupursige na lang ako magtinda ng puto para lang matustusan yung pang-araw-araw namin din. Nakakatulong kila mama para sa pambili ng bigas, mga pangangailangan at pambaon na rin ng mga kapatid ko. Wala naman kaming sariling pagkakakitaan kasi si Papa is nakikisama lang rin sa mga pinsan niya sa pangingisda. May times nga na na lang yung ulam namin, asin, tapos toyo. Sobrang hirap ng buhay. Tapos makikita mo yung mga kapatid mo na umiiyak kasi nagugutom sila. Wala silang makain. Tapos, syempre, bilang isang panganay, sobrang hirap. Kasi, ka na din eh. Ito na rin yung, kailangan mo na din maging responsable para matulungan yung mga magulang mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, magpupursige talaga ako. Magpupursige ako magtapos ng pag-aaral para lang matulungan sila mama. May angat sila sa hirap ng buhay. Lalong-lalo na gusto ko rin makapagtapos ng pag-aaral yung mga kapatid ko para hindi nila maranasan yung gantong buhay na nararanasan namin ngayon. Minsan nga po, may mga times na hindi ako nakakapasok kasi wala kaming pambaon. Pero sa gusto ko talagang magpursige, gusto kong makatapos. Sabi ko kay mama, pipilitin kong pumasok ng paaralan kahit na wala akong baon. Papasok ako, okay lang kahit maglakad ako. Sabi ko, okay lang kahit wala akong baon. Basta yung importante is hindi ako mag-absent. So ito mga kababayan po natin, bagamat hindi naman po lingid sa ating kaalaman, na talagang mahirap po talaga sila. Bago po yan na i-vlog ni na Kalingap Rab,
alam ho natin na hindi po ganun kadali ang buhay. So nagsisikap po siya mag-aral, kulang po sa pangtustos, kaya nga po siya ay nagtitinda po ng puto, nagluluto, nagtitinda. Para lamang po merong gastusin o kaya pampamasahe man lang po sa kanyang pag-aaral. Kahit noon pa, meron na po tayong konting idea. Pero at least po ngayon, nalaman po mismo natin galing kay Carla. Pero mas maganda, dagdagan po natin. Ito naman po ay base naman po sa kanyang nanay. Sino ba si Carla? Anong klaseng bata ba ito? Tapos yung kanilang buhay. Pakinggan po natin. Ako nga po pala ang nanay ni Carla. Ano po, yung si Carla po talaga, masikat po yan, bata pa. Ano po yan, siguro mga 10 years old po yan, nagtitinda na yan, ano po, para pag naipon na po yung pera niya, yung pangarap niyang bilihin, nabibili niya po, tulad po ng cellphone, yung po ang unang-unang pangarap niya. Nang naglako po siya, inipon niya, nakabili na po siya ng cellphone. Tapos nung nag-graduate naman po siya ng ng grade 6 po siguro yun. Naglako-lako na naman siya, patuloy yung paglako niya. Tapos yung kung nilakuan niya naman, iniipon niya, pambili niya ng gamit. Tapos yung habang matured na po yung isip niya, natuto na siyang magtrabaho sa karinderya, tagahugas ng plato. Tapos nakapasok na po yan sa pabanguhan. Kumpanya ng pabanguhan po. Lagay po siya ng sticker dun sa pabango. Na sa siguro sa Makati. Sa Makati po siya. Yun po yung niya, routine niya po yun sa pag-aaral niya na pagbakasyon po, nagtatrabaho. Tapos pag pasukan naman po, balik sa amin para para magpasok sa paaralan. Hanggang sa nakita po siya ni Kuya Rab na na-scout po siya na hindi po sa inaasahang pagkakataon, napunta po sila dito sa barangay namin sa may rest house na pinagtitindah ni Carla. Doon po nakita ni Kuya Rab. Yun po, simula po na natulungan na si Carla, natulungan yung pamilya ko. Tapos ito nga po, magtatapos na siya ngayon ng grade 12, magka-college na. Yun po, nagpapasalamat ako sa maraming blessing na dumating sa amin. Tapos sa Kalingap po, unang-una kasi po siya po yung naka-start kay Carla, natulungan po yung pamilya namin. Tapos patuloy pong matutulungan tulad sa pag-aaral niya po. Tapos pag pasukan naman po, balik sa amin para para magpasok sa paaralan. Hanggang sa nakita po siya ni Kuya Rab na na-scout po siya na hindi po sa inaasahang pagkakataon, napunta po sila dito sa barangay namin sa may rest house na pinagtitindah ni Carla. Doon po nakita ni Kuya Rab. Yun po, simula po na natulungan na si Carla, natulungan yung pamilya ko. Tapos ito nga po, magtatapos na siya ngayon ng grade 12, magka-college na. Yun po, nagpapasalamat ako sa maraming blessing na dumating sa amin. Tapos sa Kalingap po, unang-una kasi po siya po yung naka-start kay Carla, natulungan po yung pamilya namin. Tapos patuloy pong matutulungan tulad sa pag-aaral niya. Si Carla ho pala ay nagtrabaho rin sa karinderya, mga kabayan natin. Tapos bukod po dyan, namasukan din siya sa bandang Makati. Tindahan naman ng mga parang pabanguhan, lumalabas, yung pagkakabanggit po ng kanyang nanay. So ibig sabihin, masasabi natin, si Carla ho ay talagang sanay sa pagtatrabaho. Biro niyo po, sa murang edad, talagang may experience na po siya. Magtrabaho sa karinderya, magtinda, maglako, tapos nagtrabaho din po sa bandang Makati, sa pabanguhan nga raw. Ngayon puntahan po natin doon po sa ginawang parang short film ni Kuya Bal Santos Matubang. Ito po ang panoorin po natin. Unahin po muna natin yung scene na kung saan si Carla po ay naglalabad po doon sa sapa o kaya ilog. Ano po, panoorin po muna natin. Maglalaba ako ngayon. Total wala namang pasok. Tamang-tama, maganda naman yung panahon. Ang ibon sa kapalaran
Minsan may higit ka niyan. So ayun po mga kababayan natin, ay nakita natin si Carla, siyempre naglalaba po doon sa ilog. Pero ang gusto ko po ditong i-highlight, gusto ko pong idugtong, dahil yung scene pong ginawa ni Kuya Bal Santos Matubang, parang merong sumisilip-silip kay Carla, nung si Carla po ay naliligo. So gusto ko pong ipakita yung clips po na yon mga kababayan natin, dito po sa episode ni Kuya Bal Santos Matubang. Ito po, panoorin po natin. Habang may buhay, may pag-asang makakakit. Di tayo pababayaan ng Diyos na langit. Ikaw ay di nag-iisa, karamay siya. So ayun po, may tao raw sabi ni Carla kaya tumakbo po siya. Habang sinusundan naman po nung lalaki, mga kabayan natin. Kaso nga lang po, nabitin dahil doon po nagtapos. So hindi po natin alam kung sa susunod na episode, ito po ay idudugtong o kaya merong dudugtungan. At ano pa po kaya ang mangyayari sa mga susunod na episode po dito sa ginagawa ni Kuya Bal Santos Matubang. So siguro po yun po ang abangan po natin. Basta masabi lang po natin dito po sa pinapakita ni Kuya Bal Santos Matubang kung bakit nag-trending. Siguro ho, ang masasabi ko, baka dahil po sa parang iba po yung yung anggulo o kaya yung style, medyo na iba po dun sa vlog ni Kalingap Rab. Dito po ay parang more on na personal na buhay po nila. Tapos parang sinasamahan po nung parang style na pelikula. Yung kwento ng buhay. Ano po, kaya siguro po yun ang dahilan kung bakit marami pong nanonood. Dahil dun po sa premiere po ni Kuya Bal Santos Matubang, halos 14,000 live viewers po yung nakita po natin. Ang na-screenshot ko parang higit 13,000. So hindi ko po masyadong matandaan kung lumagpas po yun ng 14,000 live viewers. Pero kung sakasakali man pong hindi umabot ng 14,000, nasisiguro ko po higit 13,000 plus yung live viewers mo noon. Na masasabi natin, trending po yun mga kabayan natin. Kaya nga po sa ngayon, ang views po niyan ay may higit 220,000 na. So sa malamang po kapag napanood nyo po ito, baka 250,000 views na po yan o kaya magdi 300,000 na po. Kaya congratulations po kay Kuya Bal Santos Matubang. Dahil dito po sa mga vlog niyang ganito, yung hindi po issue, nakikita natin, nagkakaroon po ng views. So sana po magtuloy-tuloy na. Kasi minsan po sa mga sa mga content na parang tungkol sa issue, medyo konting bangayan, diskusyon, minsan po talaga nakaka-stress. Dahil kaming mga reactor din po, minsan nadadala din po. Kapag may sinabi si Kuya Bal, obliga kaming reaksyonan. Kapag po giyera din po tayo lumalabas. Bagamat siyempre po tayo naman po ay nagpipigil. Hanggat maaari po ay maging mild po yung ating reaksyon. Para naman po hindi tayo kagalitan ng ating mga viewers, ng ating mga followers. Ano po? So yan po si Kuya Bal Santos Matubang. Kahit po sa ganito mga content, nakakapagpa-trending po siya. So maaari pong sabihin ng iba, si Bal Santos Matubang, wala nang pagcha-charity. Mukhang patungkol na po sa mga Kalingap Angels ang binablog ni Kuya Bal Santos Matubang. So siguro po dapat malaman po ng lahat na ang ginagawa po ni Kuya Bal Santos Matubang ay pagtulong pa rin. So abangan nyo po dahil si Biancy ho ay ibibili po ng motor at ganoon din po si Carla. So dalawa po sila na nabablog ni Kuya Bal Santos Matubang sa ngayon at nakaplano pong bilhan po ng motor. Either electric po yan o kaya yung yung normal na motor para magamit po sa kanilang pag-aaral. So abangan po natin yan. Paglingap pa rin po yon. Dahil mamaya marami naman po mag-comment against po kay Kuya Bal Santos Matubang dito po sa kanyang ginagawa. So sana po maliwanag po yan. So yan lang po muna ang ating reaction po patungkol dito sa napatrending na naman po ni Kuya Bal Santos Matubang patungkol po kay Carla. So maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers na nanood po dito. Nanood kay Kuya Bal Santos Matubang. Maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Tapos gusto ko rin po i-shout out yung mga nagpapakulay po sa ating live. Ito po yung ilan sa kanila. Tapos gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga kasamaan sa co-os po. Kalingap OFW Organic Sponsors na mga tahimik, ang nasa isip ay puro lang pagtulong. So maraming salamat po sa inyo dahil kahit paano po, buwan-buwan nakakatulong po tayo sa Team Kalingap sa mga babahay program. Hindi man po ganun kalaki
Okay lang po yun. At least, galing po sa kalooban natin, galing po sa puso natin. At hindi po natin pinagyayabang po yun. So maraming salamat po sa inyo at naway ituloy lang po natin. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, pabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!